Radyo Balita 99.7. Tunay na ulat, tunay na serbisyo. Magandang araw mga kababayan. Sa ating pangunahing balita, inimbestigahan ngayon ng Senado at Kamara ang umano'y malawakang katiwalian sa mga proyektong panlaban sa baha o tinaguriang ghost projects na nagbanta sa kaligtasan ng publiko lalo na sa tuwing may kalamidad. Ating kilalanin ang ating mga tagapagpahayag sa araw na ito. Ako si RJ Apolona. Ako si Rialyn Esperta. Ako si Jessa Caroline Paman. At ako naman si Angel Amdagan. At kami ang maghahatid sa inyo ng balitang ito. Ayon sa ulat ng Associated Press, mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nagpatawag ng imbestigasyon matapos lumabas ang mga ulat ng substandard o hindi umiiral na proyekto sa kabila ng bilyong pisong pundo. Nabatid na mula 2022 hanggang 2025, tinatayang aabot sa 545 bilyong piso ang nilaan sa flood control. Ngunit, 42 bilyong piso hanggang 118 bilyong piso umano ang napunta sa ghost projects. Ayon sa Department of Finance, katumbas ito na pagkawala ng hanggang 266,000 na trabaho. Sa Senado, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na may posibilidad na may mga peking proyekto sa Bulacan, partikular sa Kalumpit, Hagonoy at Malolos. Tinukoy din ang Wawaw Builders bilang isa sa mga kumpanyang tumanggap ng labis na pondo. Sinabi ni Bagong Kalihim Vince Dizon na pansamantalang isususpinde ang lahat ng bidding para sa local na flood control projects. Ipapatupad ang internal reforms at ipapasa ang lahat ng findings sa isang independenteng komisyon. Nagbabala si Senator Ping Lacson, mas malaking krimen ang hindi mapanagot ang mga sangkot. Kung umabot sa 118.5 bilyon ang pinsala, krimen ito laban sa sambayanan. Sa ngayon, ipinahinto na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lahat ng local bidding para sa flood control habang iniimbestigahan ang mga anomalya. At dyan nagtatapos ang aming ulat, mga kababayan. Sana nga'y wala ng ghost projects kasi ghost, di ba? Hindi mo makita pero nandyan. Parang ex mo na hindi mo pa makalimutan. Kaya sama-sama tayong magbantay para hindi malubog, hindi lang ang bayan, pati ang kwento. Tunay na ulat, tunay na serbisyo. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. DZRN 99.7